Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingwahe. Kakibat ang ating pananalig sa ating manala Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kaliwan ng kanilang ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng Christmas celebrations this coming December 25. So Merry Christmas, advance Merry Christmas and Happy New Year sa lahat nating mga kapwa Pilipino at maging sa buong sa lahat ng Kristiyano. Ang Kristiyano Katoliko sa buong mundo mula sa bansang Pilipinas ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. Ay magdiriwang ng Kapaskuhan sa darating na December 25 upang gunitin ang kaarawan at pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. So ang biyaya ng kapayapaan at kaligtasan ay sumaating lahat mula sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo. Ang palitan ng regalo at handaan ay ordinaryong nakikita sa Kapaskuhan at ang pagkumpleto ng simbang gabi. Ang diwa nito ay sinasabuhay ng lubos ng mga Kristiyano. Damang-dama ang Kapaskuhan at tuwing sasapit ito, lalo na sa mga kabataan na namamasko sa kanilang ninong at ninang at sa mga bahay-bahay. So, damang-dama. Ito so ito yung ating tinukayang topic ng Christmas celebration sa darating na December 25. Miyerkules na nga yata yun, next week. So, sa mga Kristiyano Katoliko, dito sa lalo na mula dito sa bansang Pilipinas, maging sa ibang bansa ito ay sineselebrate. So ito ay sa ngayon kilala na sa mga mundo ang selebrasyon ng Kapaskuhan at marami naman ang nakikisa rito, maging ibang reliyon. At damang-dama sa Kapaskuhan dito yung diwa ng mabuting balita o yung pag-ibig ng ating banal na Panginoon Diyos at ng ating banal na Panginoon Kristo na tayo ay nagkakaroon ng pagmamahalan o pinapakita natin ng pagmamahalan sa panahon ng Kapaskuhan. Hindi lamang sa handaan, kundi sa pamamagitan ng ating pagpapalitan ng regalo ay dito natin ipinapakita yung ating pagmamahalan. So, ang iba ay pinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa-tao. Usual, no? At ito naman ay napakalimuyak na hain ng ating manana. Nahain natin ating manana Panginoon Diyos yung mabubuting gawang ito na ating nadarama at ating pinagdiriwang tuwing Kapaskuhan. So ngayon ay it is a usual thing na ginagawa, but syempre ay hindi naman lahat ng paraan hindi lahat meron. But hindi lamang sa ganun diwa atin na nakikita yung diwa ng pag-ibig at Kapaskuhan. So kung magitan ng pagdiriwang natin ng spiritual salvations at ating malaking pag-asa, pagdiwang natin dito natin pakita ang ating pagmamahal. Hindi lamang yung tayo nagsasalo-salo sa pagkain at sa pagbibigyan ng regalo. So, magsama-sama tayo manalangin, magpasalamat sa Panginoon Diyos. Dito natin ay pakita, dito natin ay celebrate yung sa pamamagitan ng ganitong paraan ay sineselebrate natin yung diwa na yung karawan ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang yun, pwede rin tayo magkaroon ng pagsasaboses ng kapayapaan, yung kagaya ng nais ng ating banal na mensahe niya sa ating Bible lesson. Magpahira tayo ng kapayapaan. Wala man tayong handa sa ating bahay, wala man tayong pagbigay ng regalo. So kung magitan ng pagsasaboses ng kapayapaan, malaking bagay ito na regalo natin sa ating kapwa-tao. Yung ating boses, gamitin natin para makapagbigay tayo ng handog na regalo sa pamamagitan ng pagpahira ng kapayapaan. Ayos tayo dyan. Lahat ng mga tao, ito yung gawin natin handog sa bawat isa. Nagsaboses tayo ng kapayapaan sa buong mundo mula doon sa naglalaman. Maghihandog natin ito doon sa ating mga kapwa-tao, doon sa, halimbawa, sa Syria, halimbawa doon sa Russia, Ukraine, sa Gaza yan. Diyan tayo nagbibigay ng palitan ng regalo. Yan. At kay sarap damhin ng biyaya nito at ito ang nais ng Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo. Ang pag-ibig na ginagawa dito ay sa buhay natin ng lubos at magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan.
Anti-Critics Promotions ay nakikisa sa darating na pagdiriwang ng Kapaskuhan at ating pinasasalamatan ng Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo sa pagpapalang ito sa sanlibutan upang maging sa sangkalit na sa mabuting balitang ito. Ang hangadaang loob na itong Panginoong Diyos ay ating unawain na mabuti upang makapabuhay tayo at makasunod ng lubos sa mabuting balita. Yan. Nawain natin lubos ang pagpapalang ito ng ating banal na Panginoon Diyos ng pagsugo sa ating banal na Panginoon Kristo para sa ating kaligtasan at pagpapairan ng mabuting balita o kalooban ng ating banal na Panginoon. Tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual. So nawa hindi lamang sa Kapaskuhan ang kapagkainan natin ay masagana at hindi sa ilan lamang na maaaring magawa ito sa pamamagitan ng lubos na pagsasabuhay ng mabuting balita at pag-ibig ng Diyos at Panginoong Jesucristo ay magiging masagana ang lahat. Yan. Huwag nating kaligtaan ang pasasalamat sa kalooban ng Diyos at Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo sa atin. Ating hilingin sa ating Panginoon Diyos sa pangalan at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ang nais natin ngayong Kapaskuhan at ating itong matatamo magkaroon ng lubos na pananalig. So, hilingin natin sa ating banal na Panginoon Diyos ngayong Kapaskuhan ang ating nais na hilingin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ito ipagkakailan natin sa pagkakaloob niya sa atin. So, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating pagkakasala at tayo ay hilingin natin ang ating mga nais hilingin. So sa Kapaskuhan ay ating hilingin lahat sa ating Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo na ipagkaloob sa buong mundo mula sa ating bansa ang mapairan ng lubos ang karapatan-tao at ang kapayapaan sa mundo. Panalangin natin ang kapayapaan sa mga bansang nagdirigmaan. Idalangin natin na magkaroon tayo ng mabuting pamahalaan lalo na sa darating na eleksyon. Naway ang himala ng pagmimilagro ng ating Banal na Santa Maria ay patuloy na gumabay sa mundo mula sa bansang Pilipinas at ang mabuting balita ay umigting na isabuhay ng lahat at ang lahat ay magabayan sa mabuting pamumuhay at makatarungan. Yan. Muli, ang kaliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ay magliwanag sa buong mundo mula sa bansang Pilipinas at mula sa pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan na mabuti at matuwid. Tugulin yung karapatan ng tao at yung pera ng patas gusto. Yung mamaya naman, sumunod sa pamahalaan, iwasan yung krimen at paglabag sa batas. Sa ngayon tayo makakapamumuhay na mapayapa, maulad sa ating pamumuhay na ito. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at kalay. Sa mga ito. Hindi mo nakatubaan.